Hello, good day everyone. Magre-react ako sa isang video na hindi ko pa napapanood. Fresh na fresh. Kaka-upload lang ni Dr. Ron. By the way, I am just here to say my opinion. I respect the views of Dr. Ron. Pero tingnan natin kung anong kanyang sasabihin dito sa video na to. Everyone, nagbigay ako ng tanong kahapon ng gabi, sabi ko, kung talaga magaling kayong mga medical doctors, at dahil pinafront ninyo yung lisensya ninyo, or sinasabi nyo na medical doctor kayo, sino sa mga medical doctors dito sa Pilipinas, lalo yung mga haters ko at mga totoy at nene, na nakagawa na ng gamot para sa coronavirus? Yan ang... Okay, meron ka rin point doon, kasi ang paggawa ng mga gamot against coronavirus, hindi ito madaling gawin. Kailangan ng expertise at hindi ho lahat ng doktor ay maaaring gumawa ng gamot kasi kanya-kanya ho tayo ng expertise. Kaya siguro yung mga expert sa mundo, sa Pilipinas, siguro makiisa tayo sa ibang mga researchers para maka-invento na tayo ng tamang gamot sa COVID-19. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng doktor ay makakagawa ng COVID-19 treatment. Parang ikaw, di ba? Hindi naman lahat ng aspect ng physical therapy. Baka hindi mo alam kasi siyempre meron tayong tinatawag na specialty. Pero kung kaya mong gawin lahat, edi very good. Yan ang tanong ko kahapon ng gabi. So may sumagot sa akin. May isang doktor na sumagot sa akin. So lahat naman sila maayos sumagot sa una, no? So we'll see kung anong sasabihin niya. So sabi niya ganito, to reply to your question, kung meron na pong doktor, MD, na agawa ng gamot para sa COVID, 4 years of proper medicine does not include making medicine. Correct yun. Kasi katulad ho ako ay isang surgeon, surgical oncologist. Kung papa-imbentuhin mo ako ng gamot, panalo ka na. Hindi ako marunong gumawa dahil hindi ko yan pinag-aralan. May idea ako pero hindi ako expert. Sabi niya, hindi daw kasama ang paggawa ng gamot sa pag-aaral ng medisina, sa pag-aaral ng medical doctor. Yes. Although naturuan kami on how to do research, meron kaming background sa paggawa ng gamot, pero sasabihin ko sa inyo, hindi yan simple. Kailangan nyo ng maraming technical knowledge, dapat magaling ka sa statistics. Hindi yun simple. Yes, we study treat diseases. We do not make them. It's another field of study po, sabi niya. So may po pa, magalang pa. So sabi ko sa kanya, babalikan ko sa tanong niya, sabi niya, sagot niya, yes, we study and treat diseases. We don't make them. I'm assuming you're saying, ako na sumasagot I'm assuming you're saying na hindi kayo gumagawa ng gamot based sa statement na yon. Okay? Kaya lang, ang sagot ko is, hindi ko na babasahin kasi alam ko na may sagot ko. So, bakit marami sa mga medical doctors ang pinofront ang medical degree nila? Oy, doktor kami. Physical therapist lang yan. Okay, sa akin naman, hindi ko dinadown si Dr. Ron kasi siyempre, expertise niya ang physical therapy. Iba ang field ng physical therapy sa medicine. Marami siyang alam si Dr. Ron na hindi namin alam. At ang mga doktor din naman, maraming alam na hindi alam ni Dr. Ron. Kaya nga tayo mayroong mga different specialties sa profession natin sa medisina. Huwag niyong paniwalaan yan. The nerve of that guy. Sino ba yan? PT lang yan. Hindi naman yan medical doctor. By the way, hindi ko sinasabing PT lang si Dr. Ron kasi I am sure marami din siyang alam sa kanyang field at saka sa medicine. Siyempre kahit paano nagbabasa rin yan. Bakit ang dami sa hanay ninyo ganun makapagsalita? Ay, PT lang yan. Wala yan. Sa amin kayo makinig. Kami ang medical doctor. Kami ang expert. Kung kayo ang expert, ba't hindi kayo nakagawa ng gamot?
ang kulit mo sabi ko nga sa'yo, hindi lahat ng doktor ay makakagawa ng gamot. Parang ikaw, physical therapy ka, sabihin ko sa'yo, makakagawa ka ba ngayon in a few months na isang bagong makina para sa physical therapy treatments ng pasyente? Diba? Sabihin mo, pang ano yan? Mga pang-engineer yan or sa mga ibang klase ng physical therapy yan na nag-aral sa biotechnology, physics. Ganon din kami. Ang sagot mo, ibang field of study yon. Tama, ibang field ng study ang paggagawa ng gamot. So, kung ibang field of study yon, anong kinalaman ng medical degree ninyo sa tinatanong ko? Anong kinalaman ng medical degree ninyo, mga medical doctor na tatanga-tanga na nagko-comment sa page ko? Ako, nag-comment ako sa page mo, pero hindi ako tatanga-tanga siguro naman. Anong kinalaman ng medical degree ninyo sa tinatanong ko? Kung talagang ano ba ang tanong mo? magaling kayo talagang expert dahil pinapurant niyo, oy, medical doctor kami, PT lang yan, si Dr. Ron, Doctor Physical Therapy lang yan, hindi talaga medical doctor yan. O di, since yun ang sinasabi niyo dahil hindi ako medical doctor at kayo ang medical doctor, it's safe to assume na meron kayong solusyon. Iniisip namin ang solusyon. Kung meron kang alam, magtulungan tayo. Lahat naman ng doktor, kahit paano, siguro hindi naman lahat, pero most of the doctors naghahanap ng solusyon. Dahil kami rin mismo mga doktor, ayaw namin maapektuhan ng COVID-19, ayaw namin maapektuhan ng COVID-19 ng family namin, mga pasyente namin, mga kaibigan natin, di ba, mga kamag-anak. It's safe to assume na dahil sinasabi nyo na kayo medical doctor, kayo ang expert, asa ng gamot? Naagawa na ba kayo ng solusyon? In the process yan, I'm sure. Maraming nagagawa ng mga trials. Pero hindi ako sigurado kung meron na talagang gamot Baka mamaya meron ng gamot na hindi ko lang alam. May na-invento yung iba nating mga researchers, mga scientists na hindi pa napapublish. So let us wait and see. Meron ba? Kung wala pa, anong dapat mong gawin, Dr. Ron? O tinatanong ko rin yung mga doktor, kung wala pa, ano ang sagot nyo? Di makipagtulungan tayo sa mga researchers para malaman natin ng mas maaga kung anong gamot. Yun lang masabi ko, Dr. Ron. Wale. Oo. Pero hindi tayo sigurado Baka mamaya meron na, hindi natin alam. Okay? Baka lang. Okay? So, yung pagyabang yung MD nyo dito. Okay. Pinagyayabang ko ang MD ko dahil pinaghirapan ko yung MD ko. Doctor of Medicine yon. Nakatapos ako ng Surgical Oncology and General Surgery. Siguro naman may karapatan akong ipagyabang, pero hindi sa'yo. Kung may magtatanong lang, pwede ko ipagyabang. Pero kung para sa'yo, hindi ko pagyayabang ang MD ko. Ano mapapala ako sa pagyayabang sa'yo? Kanya-kanya tayo ng buhay dito. Yung medical degree ninyo, huwag yung ipagyabang dito. Kasi wala naman kayo sinabi yung Hindi ko pinagyayabang Baka ibang doktor nagalit sa'yo. MD ninyo, hindi medical doctor, magaling dumaldal. Magaling dumaldal, sa totoo lang, sarili mong opinion yan, pero sa pagsasalita mo kasi marami nasasaktan na doktor. Imbis na magkaroon ka ng positive insights, MD is madaling, madaming daldal ba? Parang gano'n, hindi ko matanda sinabi mo kasi hindi nga importante sa akin yan. Pero hindi mo rin masisi yung mga doktor na tuligsain ka kasi nga natutuligsa mo yung ibang group of doctors. Magaling dumaldal yung Ayun, magaling dumaldal. MD ninyo, hindi medical doctor. Kaya huwag niyo ako sasabihin na kami ang medical doctor, ay PT ka lang. Yung mga followers ninyo, physical therapist ka lang ano ngayon kung physical therapist ako? May dinidiscuss ba ako about something medical dito? Meron ka dinidiscuss about COVID. Hindi ba medical yun? Hindi ba dinidiscuss ko dito yung socio-economic aspect ng bansa natin? Ano nangyayari? Hindi. Nagsasalita ka about COVID Medical yun.
Sa mahirap, pag nagla-lockdown, paano yung mga businesses? Paano yung mga gusto magtrabaho? Yan, may point ka dyan. Kasi dahil nga sa lockdown, sa pandemic natin, sa totoo lang, talagang napakadami ang affected ng pagsasara ng negosyo. Mga empleyado, mga professionals, kami mga doktor, affected din yan. Siyempre, sino magpapatingin, magpapa-opera. Yung meron mga may establishments, hirap din yan. Kasi sino ang mga customers. Kaya at that point, naunawaan kita, apektado lahat tayo. Paano yung mga gusto mag-abroad, hindi maka-abroad? Di ba yung nadi-discuss ko dito? Anong kinalaman na medical degree ninyo doon sa mga tinatanong ko? Kasi nga, you are saying about COVID, pandemic, those are medical terms. Bakit puro kayo? Kasi medical doctor kami. Makinig kayo sa amin, medical doctor kami. Anong kinalaman ng medical degree ninyo na kayo na mismo umaamin, hindi kayo gumagawa ng gamot? Ang kulit mo, iho. Kasi ang tingin ko, no, para sa'yo, lahat ng doktor ay kayang gumawa ng gamot. Ako na ang magsasabi sa'yo, hindi kaya ng majority of doctors, baka hindi marunong gumawa ng gamot. Marunong mag-treat ng patients. Right? Nag-a-administer lang kayo, nagbibigay lang kayo. So, anong kinalaman ng medical degree ninyo sa usapan natin ngayon? Kailangan kong makialam kasi yung mga points mo, ayoko na lang magsalita. Dito sa COVID, para i-claim na medical doctor kayo at kayo dapat ang may sinasabi at ibang... Oo, di ba? Kahit, ako naman, sasabihin ko sa inyo, kahit naman medical doctors kami, hindi naman 100% lagi na accurate ang sinasabi namin. Kaya siguro dapat magpakumbaba tayo lahat. Okay? Para, or mag-research pa. Para sigurado na yung sinasabi natin sa media, sa social media, sa internet, tama. Ikaw din, Dr. Ron, siguro kailangan mo rin mag-research. Kasi kung nagdududa ka sa mga data ng gobyerno, sa data ng mundo, siguro magsariling research ka, tulungan mo kami para malaman namin ng tama. Tao lang dapat sabihin? How stupid are you? Mga totoy at neni pa kayo. Sino ba sinasabihan mo? Siguro yung mga kaaway niya, hindi mo ako kaaway. Huwag kayong bumangga sa akin. Huwag kayong bumangga doon sa mga tao may experience na sa buhay. Ikaw may experience, kami mga doktor, may experience din. Ano pa sinasabi mo experience saan? Ako may experience ako sa sa pagpapalipad ng drone. May experience ako sa pag-aalaga ng mga isda sa aquarium. Ano ba experience sinasabi mo ba? Dapat be specific. Hindi kayo mananalo. Kanino? Hindi ba nanalo saan? Hindi kayo mananalo. Yes, I'm a doctor of physical therapy from Chicago. Iho, kung gusto mo, mag-usap tayo sa internet, tingnan natin. Ako naman hindi ako lumalaban sa'yo, pero kung sabi mo mananalo ka, if that's your thought, edi okay lang. Anong problema? Illinois. I practiced there for 14 years. Dinala ko yung knowledge ko dito, dinala ko yung wisdom ko dito sa Pilipinas. Hindi ako basta-bastang PT. Okay, hindi ka basta-bastang PT. Ako naman ay nag-aral naman ng Lasal, medicine, college at saka medicine. Nag-aral ako ng surgery sa Manila. Nag-aral ako ng surgical oncology sa St. Luke's. Pinadala din ako sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa New York. Nag-rotate din ako sa Columbia University Medical Center. Nag-MBA ako sa Ateneo. At nagkaroon din ako ng mga experiences sa ibang hospital sa Amerika, sa China. Kaya siguro, pareho lang naman tayong may alam. Yung nakikita nyo dyan, yung mga gumagraduate sa Lasal, US... Iho, Lasal Tap ako, Lasal Med. Okay, tingnan natin kung ano sabihin niya about doon. Ateneo, UP. Hindi ako ordinaryong PT. Hindi ako tatanga-tanga gaya ng mga batang yan. Ito lang ang matindi, no? Hindi ko alam, Iho, kung ano ang problema mo talaga eh. Yung mga nananahimik na graduates ng medical school, hindi mo kailangan banggitin na yon.
Kasi lalong sumasama sigurado ang mga makakapakinig sa'yo. Although alam ko naman may followers ka. Pero sa akin, masyado ka kasing nagbabanggit ng marami na details na siguro direct to the point na lang. Kasi lalo kang marami mababangga. Yun lang ang payo ko. Ako Lasal Tough, ako Lasal Med. Pipitsugin ba ako? Hindi. Hindi kayo ubra sa akin, hindi kayo mananalo. Ano ba ang gusto mo? Halika, mag-usap nga tayo. Mag-usap tayong dalawa. Hinahamon kita. Ano ba, saan pa tayo hindi mananalo? About what? Siguro kung physical therapy, panalong-panalo ka. Yun lang. I am 100% sure, panalo ka sa akin pag ang usapan physical therapy. Pero ano ba ang gusto mong topic? Kaya huwag nyo i-front dito yung medical degree ninyo dahil walang kinalaman nyo sa pinag-uusapan natin. Meron kinalaman ng medical degree kasi as a doctor, nagre-react kami sa COVID comments mo. Naiintindihan ninyo? Naiintindihan. Galit na galit kayo sa akin. Lahat ng pages ko, lahat ng Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, lahat na lang pinupuntahan ninyo. Yung common names, Dr. Quack-Quack, Peking Doktor, Mang Kepwing, and all that shit. Anyway, sa atin naman, sa ating mga kasamahan sa medisina, siguro, as a respect na rin for Dr. Ron, siguro bawasan din natin yung mga harsh word kasi si Dr. Ron, may damdamin din yan, na ano rin siya. Siyempre, tao yan, nasasaktan din yan. So siguro, kung magko-comment kayo sa page niya, medyo more of positive words na, huwag na lang yung medyo degrading kasi kahit naman sino, kahit sinong doktor or sinong tao, pag nagkaroon ka ng masama o negative na comment, maaaring magalit nga yung may-ari ng post na yon. And yet, pag tinatanong kayo, may lunas na ba kayo? May gamot na ba kayo nagawa para sa coronavirus na ito? Hindi ko alam kung sino tinatanong niya. Lahat ba ng doktor o general? Hindi ko si maano eh. Kasi siguro next time, Ron, kung maggaganyan ka ng vlog, sabihin mo na lang yung mga scientists o researchers na doktor. Kasi ang dating sa aming mga doktor, general yung tinutulik sa mo. Para sa akin yun lang ang opinion ko. Oh? Wale! Ang sagot nyo, kasi hindi mo kami gumagawa niyan eh. Ang gumagawa niyan, ibang profession. Eh di walang lugar para sabihin nyo dito na medical doctor kayo. Mali ka doon, iho, na walang lugar. Kasi nga, anyway, hindi tayo magkakasundo sa gitna. Sige. Dahil obviously, wala kayong alam. Walang alam saan. Be specific. Walang alam saan. Wala kayong alam. Yung MD ninyo, hindi medical degree, magaling dumaldal. Oh, next time, iho, medyo bawasan mo na lang yung harsh words mo. Tingin ko, kaya nga maraming naapektuhan na doctors dahil sa, ewan ko, siguro, ganyan ka, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ganyang style, pero yung words mo kasi is very harsh for the doctors. Magaling dumaldal. Okay. Ako, iho, magaling akong dumaldal. Nagle-lecture ako, kaya pinagkakakitaan ko ang pagiging madaldal ko. So, salamat. Isa ako sa mga madadaldal. Okay? Yan ang sagot ko sa'yo, yung si Don Asoy. Yung sa akin kanina. Nag-PM sa akin yan eh. Ito sunod niya. Ito sunod niya sinabi. Next question. Bakit ang pulubi hindi nagkaka-COVID? Okay? Yan yung tanong ko kahapon. Sabi niya, well, for ages, these pulubi people die silently of diseases. Their records are unknown. Okay? Unknown daw ang records sa mga pulubi na to. Pwedeng unknown nga kasi ang mga pulubi, minsan hindi naman sila nagpapacheck up sa ospital. Kaya walang record. Pwede ko siguro kung nagpa-check up, makaka-record yan. They are not treated kasi hindi nadadala sa pagamutan. Oh, kasasabi lang ni Doc Mata, di ba? Pumunta kayo sa mga public hospital. Marami palang homeless doon, marami palang pulubi doon. Kasasabi lang ni Doc Mata, di ba? Yung sa Davao, kagagaling ko, pumunta ka doon sa... By the way, kung gusto mo akong i-quote, Dr. Roel Tolentino, surgical oncologist, lecturer on COVID. Kasi para hindi mo na ako hanapin mo lang ako. Meron din akong ito sa vlog.
Pumunta ka doon sa mga public hospitals, makikita mo may mga pulubi pala doon, mga homeless. So this guy, apparently Doc, yung sagot mo sa pangalawa, hindi rin tama. Malabo rin, Doc. Ito, Doc, ang totoong issue nito. Ano ang totoong issue? Tingnan natin. Makapag-react nga rin ako. Kaya dumadami ang cases sa Pilipinas. Kasi marami sa mga kahanay ninyo, hindi lahat marami sa mga medical doctors ngayon dito ang gumagawa ng katarantaduhan. Marami. Paano mo nalaman? Ano yung katarantaduhan na yun? Hindi naman COVID, ginagawa niyong COVID. O sige. Okay, ganito na lang alam kong marami kang alam. Kunyari, kung tama yung sinasabi ng maraming kalokohan ng mga doktor, pwede mo akong i-PM. Okay, kung i-PM mo lang ako sa mga vlogs ko, sumbong natin sa PMA, sumbong natin sa PRC, tutulungan kita, magtulungan tayo. Just give us the names or makipagkwentuhan ka sa mga followers mo, ibato mo lang ng ibato ang mga names sa akin. Pwede kong ibato yan sa mga authorities. Kasi nga, kung ito ang ginagawa nila, illegal yun. Sige, na-issue, na-feature na sa 24 oras. Sepsis, ginawang COVID. Sepsis, ginawang COVID? Baka naman may COVID, talaga, may COVID test. Anyway. Okay? Tapos yung sa Palawan, yung lola umiiyak, ang laki ng bill niya kasi hindi naman COVID, ginawang COVID. Pwede ba yun maging COVID? Siguro doon sa mga nakarinig ng story na sa Palawan, paki-comment nyo nga sa aking comment thread kasi hindi COVID ang nagiging COVID. Hindi isolated case yan as Dr. Mata seems to believe in, no? Hindi. Kung gusto mo akong ikaw, Roel Tolentino. Hindi yan isolated case. Totoong nangyayari yan. Maraming kababayan natin ang nagsasabi niya at nagre-report niyan. At imbis na imbestigahan ng Philippine Medical Association, PhilHealth, DOH, imbis na imbestigahan nila yan, wala silang ginagawa. Walang ginagawa? 100% sure ka na walang ginagawa? Ay, okay lang yan. Hearsay lang yan. You're dismissing it na sabi-sabi lang. Chismis lang. Kaya nga sa akin, sa mga nakikinig ng vlog ni Dr. Ron, sa vlog ko, kung meron kayong alam, siguro isumbong nyo agad sa authorities kung meron kayong medical society dyan sa lugar nyo o part sila ng Philippine Hospital Association. I think it's your right na magsumbong kung merong ginagawang illegal ang mga doctors at mga ospital. But that's not true. Ang dami ng reports, Doc. Kailan kayo makikinig na yung mga kahanay ninyo na pinagtatakpan ninyo, ulitin ko kailan kayo makikinig na yung mga kahanay ninyo ng mga medical doctors na pinagtatakpan ninyo, may proof ka ba? Ay magnanakaw. Yung MD nila magnanakaw na doktor. Iho, next time siguro, no? Anyway, kung yan ang gusto mong sabihin, magnanakaw na doktor, okay, ikaw bahala. Kailan kayo makikinig? Kailan kayo maniniwala? Kapag ka na-feature na sa news? Ganito, Dr. Ron, I know that you are a very powerful person. Marami kang followers. Sa akin lang, regarding dyan sa mga sinasabi mo, siguro magtulungan na lang tayo. Okay. Sabihin mo yung mga doctors na pinagkakatiwalaan mo na sa totoo lang, pwede naman yung pwede naman talagang i-report yan. Kung mahirapan sila sa pag-report, tutulungan ko yung mga followers mo sa pag-report dahil more or less, ayoko na lang magsalita. Kasi ako bilang doktor, ayoko din na nanloloko ang mga doctors at mga ospital. Paulit-ulit ng feature sa news, kapag na-recognize na ng ibang bansa, doon lang kayo maniniwala. Ay, wala kami say sa'yo, Dr. Ron, kasi hindi ka man talaga medical doctor. Doctor of physical therapy ka lang, hindi ka talaga medical doctor. Dude, I'm a doctor of physical therapy na galing sa ibang bansa. Hindi ako basta-basta mag-isip. So, sa larangan ko, ako ang pinakamagaling.
what's your proof na ikaw ang pinakamagaling sa buong Pilipinas? Siguro isang proof niyan, ma-evaluate ka, mabigyan ka ng oral exam, comparing that to other physical therapists here in the Philippines. O kaya, hindi ko alam kung board certified ka dito sa Pilipinas. So siguro, tingnan natin yung score mo. O kaya, kuha ka ulit kasabay ng mga bagong physical therapy graduates. Kung sa tingin mo, ikaw ang pinakamagaling, eh, sabi mo eh. Magyayabang na ako ha, magyayabang na ako. Sa larangan ko, ako ang pinakamagaling. Sige na nga. Sa buong Pilipinas. Kay medical doctor ka, kay ortho ka, kay rehab medicine doctor. Pinakamagaling ka ba saan? Pinakamagaling saan? Tingnan natin kung masasagot niya. Pinakamagaling saan? Doctor ka, wala kang binatbat sa akin. I guarantee you. Iyo, kausapin mo nga ako. Mag-usap na tayo. Saan ba yung sinasabi mong pinakamagaling ka? Mag-usap tayo, Dr. Roel Tolentino. Hanapin mo ako, i-message mo ako. This. Sa larangan ko ha, sa larangan ko. Eh, siyempre, physical therapy ka eh. Ano naman ang aming malalaban ng mga doktor sa physical therapy? Mas magaling ka sa amin. 100% sure ako dahil iba ang knowledge mo. Pero pwede ko bang sabihin yan, ako ang pinakamagaling na surgical oncologist sa Pilipinas, sabihin ko sa iyo. Sa larangan ko, di ba? Magulo. Hindi ka man pwede mag-opera. Hindi ka mananalo. Hindi ako mananalo sa iyo pag physical therapy. Bow. Hindi po ako basta-bastang PT lang na umuwi dito. Hindi ako basta-bastang PT ng mga totoy at neni dyan na pwede yung utos-utusan. I'm a doctor of physical therapy from Chicago, Illinois. Hindi ako gumawa sa pucho-puchong school lang dito at naging doktor all of a sudden. Maganda yung school niya, Chicago. No, nag-aral ako sa ibang bansa, nag-doctor of physical therapy degree ako doon, sa New York. Nag-aral din ako sa New York, sa Columbia University at saka sa Memorial Sloan Kettering. Will Cornell sa New York. Ikaw, sa ka-graduate? Diyan sa recto? Diyan sa... Ang problema kasi sa iyo, Iho, masyado mong dinadowngrade yung mga yung mga doktor na graduate na kung saan-saan. Tandaan mo, mga doctor of medicine yun. Kung medicine lang ang larangan ng pag-uusapan nyo, physical therapy ka, eh hindi ko alam kung anong mangyayari. Diyan sa UST? Diyan sa ano? Really? Pinagmamalaki? UST, one of the best medical schools siya sa buong Pilipinas. Kaya hindi ko masasabing pipitsugin ng mga graduates ng UST. Yan. Pagdating international market, walang paki ang mga tao dyan. Pagdating nyo sa international market, walang paki ang mga tao. Walang paki ang mga foreigner, walang paki ang mga ibang lahi. Philippines, taasan ka pa ng kilay. Taasan ka pa ng kilay. Huwag nyo ipagmalaki sa akin yung medical doctor degree niyo kasi hindi yun ang pinag-uusapan. Iho, ganito, no? Gusto ko nang maging mayabang kasi talagang iba ka ng salta eh. Graduate ako ng Doctor of Medicine. Pinagyayabang ko sa'yo. Nagyayabang na ako. Usapan dito. Hindi rin naman kayong expert. So walang sense yung sinasabi nyo na Expert ka ba? Medical doctors kayo. Hindi ako galit sa medical doctors ha. Salamat. Lilinawin ko na, hindi ako galit sa medical doctors. Galit ako doon sa mga umaepal dito na pinagmamalaki na medical doctors sila pero wala naman silang sagot sa pinagdadaanan natin ngayon. Wala naman silang sagot sa mga tinatanong ko. Na hindi nga lang masagot bakit yung pulubi hanggang ngayon buhay pa rin. Kala ko ba airborne yan? Kala ko ba nakakamatay yan? Hindi nyo nga masagot na maayos. Kahit si Dr. Mata sa Davao, ang layo din ang sagot. Kahit sino sa inyo, mga totoy at tiyaning doktor dito sa Pilipinas, hindi nyo rin masagot. Hindi ako galit sa doctors dito. Hindi ako galit. Hindi, maayos. Salamat. Lilinawin ko, hindi ako galit sa medical doctors dito. Galit ako doon sa umiepal, nagmamagaling. Kasi gusto yung pagtakpan, yung pagnanakaw ng mga kahanay ninyo. Pag nanakaw, medyo harsh naman yun. Anyway, kung yan ang tingin mo, sige. Pinagtatakpan nyo yung pagnanakaw ng mga kahanay ninyo. Doon ako nabubwisit. Ginagawa nyo yung tanga, yung mga tao. Bakit palagyan nyo yung mga Pilipino?
Doktor Ron, ano, kung may nagnanakaw, ibulong mo nga sa akin. Talagang nanggigigil na ako dyan sa sinasabi mong may nagnanakaw. Kasi nga, hindi tama magnakaw. Kaya pakibulong mo lang sa akin. I-message mo lang ako sa Facebook, pakihanap na lang ako. Hindi alam yan? Palagay nga mga Pilipino, hindi alam na ginagago nyo sila? Are you freaking kidding me? Really? Are you freaking kidding me? Doc Don Asoy, I appreciate your response. Okay? Pero ang labo ng sagot mo. Sabihin ko lang yung totoo, malabo yung sagot mo. Hindi kita lalabelan na kagaya ni Adam Betlog. Si Adam Betlog may bagong tawag eh. Adam, as in Bobo, Adam Betlog. I will not label you kagaya ng ginagawa ni Adam Betlog. Hindi ko style yan. Hindi ko style mamurga ng mga tao. Hindi ko style mag-label. So hindi kita lalabelan na mali ka, Doc. Hindi ko sasabihin mali ka. Sasabihin ko is this. Malayo yung sagot mo doon sa tinatanong ko. I don't think maraming kababayan natin ang magko-connect sa mga sinagot mo. Kasi Doc, medyo malabo talaga yung sagot mo. Hindi kita lalabelan. Hindi ko na sasabihin mali ka. Pero sasabihin ko sa'yo, malabo yung sagot mo. Anyway guys, if you're listening right now, do not let these people take away our freedom. Do not let these people take away our rights. Yung rights natin mamili, yung rights natin lumabas, yung rights natin makapagtrabaho, yung rights natin kumita. Dahil sa ECQ na to, yung fighting chance ng maraming Pilipino na kumita ng pera para sa pamilya nila, makapagdala ng pera at makapaghain ng pagkain sa hapagkainan, nawala ang fighting chance ng Pilipino. Maraming ang affected ng ng ating pandemic ECQ. Pero alam mo kasi bilang doktor, alam ko hindi ka naniniwala sa pandemic, pero bilang doktor kasi pinag-iingat natin na lumala yung numbers, lalong dumami yung mga infected kasi maaaring maraming tao na infected, positive, pero walang nararamdaman. Paano kung makahawa sila na mababa ang immune system? Kaya talagang napakahirap itong nangyayari sa Pilipinas. Involved kasi ang economy, tama ka, involved ang freedom of getting to other places. Mahirap. Hindi tayo makalaban ngayon. Kasi pag lumaban ka, ang kalaban mo, gobyerno. Pag lumaban ka, ang kalaban mo, yung nasa taas. Yung mga ayaw tayong palabasin kasi gusto nila ECQ pa rin. You all need to start talking. Kailangan natin magsalita. Kahit sa mga personal pages nyo, magsalita tayo. Hindi matatapos ito hanggang di tayo nagsasalita. Alam niyo mangyayari pagdating ng November, December, magbibigay ng pera yan. Bakit? Kasi eleksyon na naman. Iniisip nila, mga Pilipino, mabobola natin to by November, December. Kasi that's your point. I cannot argue. Yun ang nasa isip mo eh. Importante may pang Noche Buena sila. So, sasagutin natin yan. Maglalagay tayo ng pera sa pagkainan nila. Sa mga bahay-bahay, maglalagay tayong pera. Kasi by January, February, botohan na naman. Di ba? So, kailangan lagyan natin ng pera yan by November, December para may makain sila sa Pasko. Uutuin tayo niyan by November, December. Kasi dapat sa pagsasalita mo siguro wag mong i-generalize kasi doon ka nagkaka-problema eh. Hindi naman lahat ng politicians ganyan. Maaring mayroon, pero kasi nga on the way you talk, parang ang dating is all. Yun ang dating sa akin Hindi ko alam sa mga ibang tagapakinig. Siguro hindi ko lang na-gets. I guarantee, uutuin tayo niya by November, December. Huwag kayo magpauto. Kung magpapalagay kayo dahil sa boto nyo, sige, bayaran mo boto ko. At least 1 million. 1 million ang hingin nyo. At least 1 million. Kung ibebenta nyo lang din ang boto nyo, humingi kayo ng at least 1 million. Nagets nyo? Parang tinuruan mo pang no comment na lang. Anyway guys, good evening, this is Dr. Ross. Sinagot ko lang yung doktor na sumagot sa akin doon sa tanong ko kahapon. Apparently, malayo yung sagot niya. Good night. Ayan, nakita niyo yung reaction ko. So far naman, hindi naman ako naging bagilente. Kayo na lang ang humusga sa mga sinasabi niya, kung tama o mali. Kung sa tingin niyo tama, nasa inyo, sundin niyo. Kung sa tingin niyo in doubt, mag-research kayo. Kung sa tingin niyo mali, di follow na lang kung ano yung
pina-follow ng gobyerno, DOH. Nasa inyo yan, sarili niyong decision yan. I'm just here to react. Kaya sa'yo, Dr. Ron, good luck na lang. Yun lang masabi ko sa'yo. God bless, and God bless the Filipino people. Sana matapos na itong nangyayaring problema ng buong mundo. Bye!